Okay, so may i-share lang ako sa inyo. Parang floater, water level indicator, parang ganun. Kasi matagal ko na rin iniisip kung paano ko makikita kung gano'n ba kataas yung level nitong tubig. Kasi nga, sarado. So, yung last kong ginawa, meron tayong 1-inch hole dito, tapos nilagyan ko lang ng takip para doon ako magre-refill. Pero ito, kung nakikita nyo to, yan. Ayan, umaangat, diba? So, ito kasi, 1 inch tong tubo kasi 1 inch lang din naman yung butas. So ito, pwedeng styro, pwedeng, hindi ko lang kung tawag dito, pero ito yung pool noodle na gamit ko dati. So ginupit-gupit ko lang, tapos yung humahawak sa kanila, yan nasa gitnang butas. Ting-ting lang yan, ting-ting. So ang pinaka mangyayari, 'di ba yan? Sabihin natin yan level. So pag hindi ko na siya nakikita sa tubo, ang water level niya is nandito na banda. Yan. Kaya alam ko na medyo mababa na yung tubig, pwede ko rin nandagdagan para umangat ng konti. Mga ganyan siguro. Ayan. So, yan. Nakita ko na, naisip ko na yun dati pero hindi ko alam kung paano ko gagawin. So, nag-YouTube tayo. So, nakita tayo ng idea na ganyan nila ginagawa. So, possible yung mga gagawin kong styro boxes, gagawa natin ng ganitong klaseng setup. Para may indicator lang tayo ng water level. Then, at the same time, dito na rin tayo magre-refill. Palagi ko pwede naman. Magre-refill ng tubig. So, ganun din dito sa baba. Ayan. Kung mapansin nyo. Gumawa ako ng dalawa. So, may mga excess naman ako 1 inch na pipe. Yan. So, tingnan natin to dun sa mismong tubig. Ayan. Okay. So, yan. Ipakita ko lang sa inyo muna. So, sabihin natin, ito yung tubig natin. Yan. Sakto naman siya dyan. Yan. Dapat nakakatagos naman siya. Yan. So, yan. Ipasok ko lang. Yan. So, sabihin natin, hindi mo na siya nakikita. Yan. Tapos, nagre-refill ka ng tubig. Dapat, yan, umaangat siya habang binababa ko yung tubig. So, habang naubusan ka ng tubig, hindi siya bumaba. Yun lang, hindi siya bumaba. Pero, yun yung idea, guys, yan. Yun pala ang problema ko, no? Pag hindi pala siya bumaba. Anyway, prototype pa lang naman to. Siguro, everyday na lang ang gagawin ko. Pipindutin ko siyang ganon para alam ko kung updated pa ba yung water level niya. Sa ngayon kasi napansin ko parang ayun, no, may part na hindi siya masyado bumababa kasi syempre may tubig ganyan. Hindi pa rin naman optimal yung design na to, pero magagamit na. Yan, ang gagawin ko na lang siguro is i-press ko siya tapos titingnan ko kung yun ba talaga yung updated na water level. So, not bad. Yun lang, na-share ko lang. Ito yung transplant ko kanina. Hindi pa siya naka-recover. Mamayang hapon, sana maka-recover. So, ayun. Binalik ko na siya dyan. So, tulad ng sinabi ko, kung siguro kada araw, check ko lang kung nasa na ba talaga yung water level. Ito medyo mababa na yung water level pala nito. Ito kabila. Ito mataas-taas pa. Ayan. So, siguro dagdagan ko na lang. Sige, gawin natin. Wait lang. Okay, so meron ako 1.5 liters to. Ilagay ko lang muna doon. Wait. Okay. So, since may isang bakante pa lang space dito, so, ilalagay ko na lang yung tubig dito. Tapos tingnan natin kung magre-refill. Ay, kung aangat. Yan, nag-uugasan na. Natin kung aangat siya. Maangat ba? O, ayan, umaangat, diba? Ay, ikaw lang. Hindi ganun. Oh. Hop. Sumobra. Ayan. So, medyo updated na yung water level niya. Ubusin na natin to. Konti na lang naman to. Hop. Sobra-sobra na pala. Nakita ko na tapon na. So, ayan.
So, pag nandito na pala siya, full na siya. Dapat lagyan ko pala ng indicator na dito, full. Ayan. Pero pag nandito pala siya banda, ayun o, parang lumalabas dito sa bandan to. Dito, full. Full pala dapat. Ay nako, mali pa yung design. Pero, you get the idea. I-update ko na lang yung design. That's it. Thank you very much. I hope you get the idea kung paano siya. Hindi man siya yung pinakamagandang design, pero you can check na lang sa YouTube kung paano talaga nila ginawa. First trial ko pa lang naman to. So, pwede ko pang i-tweak. Pwede kong i-tweak and i-update yung design ng aking stick. That's it. Bye-bye.